May sinasabi na naman po si Baste Duterte dahil sa aresto mga kababayan ng NBI sa isang DDS vlogger. Nag-post kasi itong si Mike Romero. Ang sabi, headshot. Pinost yung picture ng ating Pangulo, tapos may arrow in caption, headshot. Yan o, nabalita pa sa Binar News. Binar News, Indonesia. Ano ang sabi dyan? Filipino teacher faces charges over tweet calling for Duterte killing. A public school teacher who allegedly posted on Twitter only one of the deaths, the killing of 17-year-old Kian De Los Santos, which was captured on film, has led to a conviction. With near total impunity, the deaths continue. Since the start of this year, 7 children have lost their lives. Walang moral integrity si Baste. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito po na tayo sa ating podcast, Life with Dante M. May sinasabi na naman po si Baste Duterte dahil sa aresto mga kababayan ng NBI sa isang DDS vlogger. Yan o, yung inaresto si Mike Romero. Nag-post kasi itong si Mike Romero. Ang sabi, headshot. Pinost yung picture ng ating Pangulo, tapos may arrow in caption, headshot. Ito yung post niya, mga kababayan. Inaresto ng NBI po. Biglang nag-react si Baste. Sabi niya, public trust erodes when the administration targets small people while turning a blind eye to alleged corruption by former Speaker Martin Romualdez and former Appropriations Chair Saldico. Yun nga din po yung reklamo namin. Kasi, tanong namin sa NBI, bakit si Mike Romero na nag-threaten sa ating Pangulo, nag-post ng ganong headshot sa ating Pangulo, inaristo agad-agad nila? Bakit si Sara Duterte na publicly nagbanta na may kinontrata ng mamamatay tao? Hindi lang yung ating Pangulo pinagbantaan, si Lisa Marcos pati si Martin Romualdez. Kaya nga may hinanakit din kami sa NBI. Bakit itong si Mike Romero, hinuli agad nila, inaristo, pero si Sara, wala silang aksyon na ginawa. Nakapamasyal pa nga, pabalik-balik sa abroad. Kaya tama din itong sinasabi po ninyo. Pero itong sinabi niyo na maliliit lang ang inaaresto, ganun din di ba yung tatay po ninyo? Ayan o, nabalita pa sa Binar News. Binar News, Indonesia. Ano ang sabi dyan? Filipino teacher faces charges over tweet calling for Duterte killing. A public school teacher who allegedly posted on Twitter that he would pay anyone who could kill Philippine President Rodrigo Duterte almost $1 million has been arrested, authorities said Tuesday. Ronel Mas, 25 years old, was picked up by the National Bureau of Investigation agents from his residence in Santa Cruz, a town in northwestern Zambales province. Television footage showed a handcuffed Mas being taken into custody. So ano ang pagkakaiba nito kay Mike Romero na isang DDS? Pag DDS may reklamo kayo. Pag DDS yung sangkot, may reklamo din kami kung bakit yung DDS na nag-post ng ganon laban sa ating Pangulo, inaresto agad ng NBI. Pero si Sara Duterte, kapatid ninyo, nagbanta in public na nangontrata na siya para ipapatay yung ating Pangulo libre at gusto na lang kalimutan natin ng inyong mga supporters at pati ninyo mismo. At si Sara, arap-arapan yung pagsisinungaling na wala man daw siyang ginawang gano'n na pagbabanta. Huwag kami Baste. Mahilig kayong magbatikos pag kakampi ninyo ang sangkot. Yan o, binatikos ni Davao Acting Mayor Sebastian Duterte ang administrasyon matapos ang pag-aristo ng NBI sa isang lalaking kinasuhan ng sedisyon. Gate niya, nasisira ang kredibilidad ng pamahalaan kapag ang mga maliliit na tao lamang ang tinatarget. Yan ang gawain ninyo noon. Pati nga yung mga na-EJK, buti nga na-aristo lang. Pero kami rin may reklamo. Bakit inaristo yan si Mike Romero? Mabilis yung aksyon ng NBI kay Sara. Hanggang ngayon, walang aksyon yung NBI. Ito, report ng The Guardian. Ano sabi dyan? War on drugs blame for deaths of at least 122 children in the Philippines. Activists claim young people are deliberately targeted and call for UN to investigate human rights record of Duterte regime. Mga maliliit na tao ito at walang kamuang-muang kasi mga bata at ang dami nila, 122.
children, deliberately shot and targeted as proxies. The study by the World Organization Against Torture adds to growing calls for the UN Human Rights Council to establish an independent investigation into abuses committed under Duterte. Rights groups estimate that tens of thousands of people may have died as a result of unlawful killings during an anti-drug operations launched after his election in 2016. The report, which examined child deaths between July 2016 and December 2019, reports that police were responsible for just over half of the killings documented. Others involved unknown individuals, often wearing masks or hoods, some of whom allegedly had links to the police. Ayan si Kian De Los Santos, mga kababayan. Isa doon sa 122 deaths ng mga bata. 122 deaths documented are likely an underestimate since relatives are often threatened by police and told not to contact human rights groups for help. Activists also face constant harassment. Civil society groups were told by Duterte last year, "I will kill you along with drug addicts. I will decapitate you." Only one of the deaths, the killing of 17-year-old Kian De Los Santos, which was captured on film, has led to a conviction. With near total impunity, the deaths continue. Since the start of this year, 7 children have lost their lives. Walang moral integrity si Baste, mga kababayan na magreklamo tungkol sa pagka-aresto ng certain Mike Romero na isang DDE vlogger. Tapos sasabihin niya, public trust erodes when the administration targets small people while turning a blind eye to alleged corruption by former Speaker Martin Romualdez and former Appropriations Chair Saldico. Si Martin Romualdez in-invite na po ng ICI. Pagkatapos nang sabi ng ni Martin Romualdez, ready siya to face ICI. Siniraan na naman po ng mga DDS yung ICI. Ang sinisiraan na ngayon po yung ICI ng mga DDS. Nakita ninyo yan? Kasi si Martin Romualdez ready to face the investigation kasi wala man tinatago yung tao. Diba? Pag walang tinatago, ready to face investigation. Yung kapatid po ninyong si Sara, until today, nagpasaklulo sa Supreme Court. Dineclare ang constitutional yung proseso ng impeachment. At yung mga taga-Supreme Court, hanggang ngayon, hindi natin maintindihan, wala pang aksyon sa motion for reconsideration ng Congress. Alam naman natin na yung composition ng Supreme Court, majority, appointee pa ni Digong. At yung ICI nga po, na inappoint ng ating Pangulong Chairman, dating appointee ni Digong. So bakit sinisiraan ng mga DDS yung ICI? O diba? Walang rason na magduda kayo sa ICI kasi si Chairman Andres Reyes Jr., former appointee ni Digong, at yung si Bay Singson, dating DPWH Secretary, nagtrabaho kay Pinoy Dilawan. Yung mga Dilawan, anti-Marcos. So, paano may impluensya ng ating Pangulo, ang independent ICI, ang background nila, mas may kulay na pabor sa kanila kaysa sa Marcos. O, diba? Yes, sabi ni Wawi Barba, ganon din yung ginawa ng tatay mo sa guro. Yun na nga po. Sabi ni Basali, Mariam, ikaw ang next sa kulungan, Duterte. Sabi ni John Pidlawan, mabilis ang aksyon ng PNP sa mga maliliit, pero pag sa mga magnanakaw na bilyon, hindi inuhuli. Yun din ang reklamo namin sa NBI. Mabilis yung aksyon ng NBI doon kay Mike Romero. Pero kay Sara Duterte, walang aksyon na ginawa. Mga kababayan na tulad ng ginawa kay Mike Romero, arestado agad. Yung NBI, in-invite sa investigation si Sara, hindi man na pumunta. Hindi ba? At hindi napilit si Sara ng NBI. Nakita ninyo? So parehas yung reklamo. Pero yung gawain na gano'n, na yung maliliit, yung mabilis aksyonan, yun din ang ginawa ni Digong, di ba? Sa AJK. Worse, hindi lang kulong. AJK. Yan o. 122 children yung biktima. Pero yung mga DDS, walang sinasabi sa gano'n. Pinakang bata, 3 years old, alaman adik yun. 3 years old pa lang, nagbabangag-bangag na. Tahimik sila pa dito sa mga inosenteng na damay. Sabi ni George Angelo Apsay, isa ka rin sa mga dapat habulin. Sabi ni Roel, parang dutae, drug lord, pinakawalan. Tapos yung mga nainalang gumagamit ng droga, pinapatay. Ganon ba yun?
Sabi ni Arthur Raquel, talagang inutil ka, Baste. During na ama mo, ganun din ang ginawa. Pinakulong ang isang guro. Sabi ni John Louis Ibanez, tama lang yan, bastae. Sabi ni Samuel Briones, bakit ito nung time ka, madam, ay sir pala? Yan, so inaristong guro. Sabi ni Richard Sabas, ganyan din naman kayo noon sa panahon nyo. Sabi ni Roger Haraba, 51 billion, nasaan? Si Pulong yon, hindi si Baste. Sabi ni Noli Valdez, dapat si Sara ang aristohin nga rod kasi nagbanta siya. Sabi ni Guy, bakit yung teacher dati nagbiro, hinuli at pinakulong? Yan ang masama sa kanila mga kababayan. Pagkakampi nila, masyadong agrabyado. Pag sila yung may gawa, naka-agrabyo, tahimik sila. So ang gustong sabihin nila mga kababayan, ibig sabihin nila, sila lang ang may karapatan mang-agrabyo. Karapatan nila ang mang-agrabyo ng tao. Dapat walang aangal, walang pupuna. Pag administrasyon ni President Bongbong, may angal agad sila mga kababayan. Kami nga may angal din. Kasi inuuna si Mike Romero kaysa kay Sara. Di ba? Maliit nga yun si Mike Romero kumpara sa Vice Presidente na nagbanta sa ating Pangulo. Yan man lang mga kababayan, yung ating short video dito sa ating podcast, Life with Dan TM. So lagi nating tatandaan sa buhay mga kababayan, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Nagana po ng malinis and spacious fitness gym. Pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.